Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 4. Mga pangyayari sa bansa na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino. Unang bahagi. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga pangyayari sa bansa na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang unang bahagi. Mga layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. Una, ano ang pangunahing layunin ng kalakalang galyon? A. Makontrol ang ruta ng kalakalan. B. I-promote ang kolonisasyon ng Amerika. C. Magkaroon ng mabilis na paraan ng paglalakbay. D. Makipagkalakalan sa mga bansa sa Europa. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Makontrol ang ruta ng kalakalan. Pangalawa, saan matatagpuan ang ruta ng kalakalang galyon? A. Pacific Ocean. B. Atlantic Ocean. C. Indian Ocean. D. Mediterranean Sea. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pacific Ocean. Pangatlo, ano ang pangunahing produkto na ipinadala mula sa Amerika patungong Espanya gamit ang kalakalang galyon? A. Gold. B. Silver. C. Tobacco. D. Cotton. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Silver. Pang-apat, kailan naganap ang pagtatapos ng kalakalang galyon? A. 1492. B. 1565. C. 1815. D. 1898. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay C. 1815. Panglima, ano ang pangunahing epekto ng pagtatapos ng kalakalang galyon sa kalakalan? A. Pag-unlad ng lokal na industriya. B. Pagtaas ng presyo ng mga kalakal. C. Pagbaba ng demand sa mga kalakal. D. Pagbaba ng presyo ng mga kalakal. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pag-unlad ng lokal na industriya. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong.
Una, sino-sino ang mga nagtaguyod ng kilusan para sa sekularisasyon at Pilipinisasyon ng mga parokya? Pangalawa, ano ang konsepto ng sekularisasyon? Pangatlo, paano mo mapahahalagahan ang mga karanasan ng mga taong kabilang sa panggit ng uri? Pang-apat, paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa mga panloob na karanasan na nasyonalismong Pilipino? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang isa. Subukin Nation. #susing salita ng aralin. Panuto. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Para sa unang bilang. Pari na hindi kasapi ng orden na relihiyoso. Ano ang tamang sagot? Magaling. Sekular. Pangalawang ginulong salita. Kahulugan, paring Espanyol. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Regular o paring regular. Pangatlo, ito ay isang unit pang teritoryo ng isang simbahan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ang tawag dito ay parokya. Unang aralin. Panloob na pangyayari o ang pag-usbong ng panggit ng uri. Ang issue ng sekularisasyon at Pilipinisasyon sa panguna ni Pedro Pelaez. Pagproseso ng pag-unawa. Pag-usbong ng panggit ng uri o middle class. May ilang mga ngalakal, magsasaka at profesional na umunlad ang pamumuhay, bunga ng paglago ng agrikultura at pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sila ang mga bumuo ng panggit ng uri sa lipunan sa Pilipinas. Sila ay karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Dahil dito ay may kakayahan silang papag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europa, partikular sa Espanya. Doon nakamit ng mga ilustrados o naliwanagang kabataan ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas noon. Sekularisasyon at Pilipinasyon na pinamunuan ni Pedro Pelaez. Ang issue ng sekularisasyon ay isa sa mga pangyayari noong ika-19 na siglo na naging salik ng pag-usbong ng kamalayang Pilipino. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular o Pilipino ng kapangyarihan na mamuno sa isang parokya o simbahan. May tinatawag
na paring regular na kung saan kinabibilangan ito ng mga paring Espanyol na kabilang sa mga samahang relihiyoso katulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit at Dominican. Ang pagtutol ng mga paring regular sa mga paring sekular na mamuno sa isang parokya ang pinag-ugatan ng suliranin. Dahil kaakibat nito ang malawak na kapangyarihan at impluwensya maging ang yaman mula sa kaban ng simbahan. Ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak ng mga paring sekular. Diskriminasyon ang hinaing ng mga paring Pilipino na tinanggalan sila ng katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pangunguna ni Padre Pedro Pelaez. Humingi ito ng pantay na karapatan ng mga paring Pilipino sa kanilang pamamahala sa parokyang lokal at pagtataas ng kanilang tungkulin sa simbahan. Sa kanyang pagkamay, ipinagpatuloy ni na Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o Gomburza ang kampanya. Ikalawang araw. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain bilang 2. Pamprosesong mga tanong. #I understand. Sagutin ang iba't ibang pamprosesong tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng sekularisasyon? Magaling! Ang sekularisasyon ay ang panawagan na ang pamamahala ng mga parokya ay ibigay sa mga paring Pilipino o sekular sa halip na sa mga paring Espanyol na kabilang sa mga orden relihiyoso. Pangalawa, sa iyong palagay, ano ang naging epekto ng issue ng sekularisasyon sa mga Pilipinong pari noong panahon ng kolonyalismong Espanyol? Tama! Ang issue ng sekularisasyon ay nagdulot ng pang-aapi at hindi pagkakapantay-pantay sa mga Pilipinong pari. Marami sa kanila ang inalis sa kanilang mga parokya at nawalan ng karapatan. Kaya lalo silang namulat at naging matatag sa paghahangad ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Pangatlo, paano ang ginawang pagkilos ng mga Pilipinong pari para sa sekularisasyon at Pilipinasyon ng mga parokya? Mahusay! Ipinahayag ng mga Pilipinong pari ang kanilang paninindigan sa mapayapang paraan tulad ng pagsusulat ng mga liham, petisyon at pakikipag-usap sa pamahalaan at simbahan upang ipaglaban ang sekularisasyon at Pilipinasyon ng mga parokya. Pang-apat, paano nakaapekto sa mga nasa panggitnang uri ang pag-aaral nila sa ibang bansa? Napakagaling! Ang pag-aaral ng mga nasa panggitnang uri sa ibang bansa ay nagpalawak ng kanilang kaalaman at kaisipan. Naging mulat sila sa mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at demokrasya na nagudyok sa kanila na hangarin ang mga reforma sa lipunan at pamahalaan. Gawain bilang 3. Ugnay salita. #iConnect. Paano to? Pag-ugnayin ang dalawang konsepto
sa bawat bilang. Basahin at sagutin. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, ilustrados. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Naliwanagang kabataan. Pangalawa, sekular na pari. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay B. Paring Pilipino. Pangatlo, regular na pari. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Paring Espanyol. Pang-apat, Padre Pedro Pelaez. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay E. Liberal na pari. At panglima, samahang relihiyoso. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay D. Agustinian. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 4. Data retrieval. #iRetrieve. Panuto. Punan ang talaan ng mga hinihinging impormasyon. Para sa unang panloob na pangyayari, panggit ng uri. Ano ang bunga at ang paghahambing sa kasalukuyan? Magaling. Bunga. Naging mulat ang mamamayan sa kanilang karapatan at nagsimulang maghangad ng reforma at pagbabago sa pamahalaan. Paghahambing sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ang panggit ng uri ay patuloy na may mahalagang papel sa ekonomiya at pagpapahayag ng opinyon ukol sa mga isyung panlipunan. Pangalawa, sekularisasyon. Bunga. Nagdulot ito ng alitan sa simbahan at pamahalaan at humantong sa pagkamulat ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, may malinaw na paghihiwalay ang simbahan at pamahalaan at iginagalang ang kalayaan sa relihiyon. Gawain bilang 5. Tama o mali. #ICare. Panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Bilang isang mag-aaral at may pusong mapagmahal sa bayan, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali kung hindi wasto. Una, pagsunod sa mga batas ng pamahalaan. Tama o mali? Ito ay tama. Pangalawa, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan. Tama o mali? Tama. Pangatlo, pag-iwas ng pamahalaan sa pakikipagkaibigan sa ibang bansa. Tama o mali? Mali. Pang-apat, kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin. Tama o mali? Tama. Panglima, death penalty. Tama o mali? Mali.
para sa kasunod na bahagi. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Muling basahin ang mga pangyayari, partikular na ang panloob na pangyayari. Una, panggit ng uri. Basahin mo ito. Pangalawa, sekularisasyon. Basahin mo. Ika-7 gawain. Pagninilay. Paano to? Magsagawa ng pagninilay hinggil sa aralin na natutunan. Para sa unang kasanayan. Naipaliliwanag ang kilusan para sa sekularisasyon at Pilipinisasyon ng mga parokya. Ano ang iyong maisasagot? Hindi sapat ang kasanayan ko? Sapat ang kasanayan ko. O kaya naman ay lubos ang kasanayan ko. Ikalawa, naibibigay ang kahulugan ng konsepto na sekularisasyon. Ano ang iyong maisasagot? Ikatlo, napahahalagahan ang mga karanasan ng mga kabilang sa panggit ng uri. Panghuli, nakabubuo ng isang spoken word poetry hinggil sa panloob na karanasan na nasyonalismong Pilipino. Ano ang iyong maisasagot? Pamprosesong mga tanong. Basahin at sagutin ang mga ito. Pagsusulit. Paano to? Basahin ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Para sa unang bilang, ang mga sumusunod ay kabilang sa mga panggit ng uri noong panahon ng mga Espanyol, maliban sa A. Chinese, B. Spanish Mestizo, C. American, D. Ilustrados. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay C. American. Pangalawa, ang ibig sabihin ng ilustrados ay patlang. A. Naliwanagang kabataan,
B. Nakasumpong na mga kabataan. C. Mga kabataang Espanyol. D. Masining na kabataan. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Naliwanagang kabataan. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa pagbibigay sa mga paring Pilipino ng kapangyarihan na pamunuan ang mga parokya. A. Nasyonalismo. B. Sekularisasyon. C. Imperialismo. D. Kristyanismo. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Sekularisasyon. Pang-apat, ito ang tawag sa mga paring Espanyol. A. Regular na pari. B. Sekular na pari. C. Gobernador General. D. Liberal na pari. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Regular na pari. Panglima, ito ang tawag sa mga paring Pilipino noong panahon ng mga Kastila. A. Regular na pari. B. Sekular na pari. C. Gobernador General. D. Liberal na pari. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay B. Sekular na pari. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga pangyayari sa bansa na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.